Binigyan diin ng Department of Human Settlements and Urban Development Bicol Region ang kahalagahan ng zoning regulations upang matiyak na ligtas ang pinagtatayuan ng mga bahay matapos ang sunod-sunod na paglindol. Yan ang sentro ng balita ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Bahagi ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Bicol ng 31 milyong piso na tulong pinansyal para sa mga residente ng Bicol na nasira ang mga tahanan dahil sa mga sama ng panahon. Sinabi ni DSUD 5 Director Maria Amoroso na 19 milyon ang naipamigay sa unang bahagi ng taon habang ang karagdagang 12 milyon ay inilabas kamakailan. Daan-daang pamilyang nawala ng tirahan ng Severe Tropical Storm Christine at Super Typhoon Pipito sa buong rehiyon. 601 beneficiaries pay out yesterday and today. Last October 8, nagpunta tayo sa Tabaco City, 189 naman beneficiaries. And also for last October 7, dyan sa Legazpi Convention Center, we have a total of 87 beneficiaries also from Tiwi. So, yun yung nabigyan natin ng assistance aside from yung noon pang last January na naibigay. So, for Typhoon Christine and Pipito, we have a total of 19 million before but added itong recently na pinamimigay natin na 12 million pesos po. So, all in all, sa Typhoon Pipito and Christine, we have a total of 31, more or less 31 million. Sinabi ni Amoroso na nananatiling prioridad ng ahensya ang Masbate kung saan mahigit 90,000 bahay ang naapektuhan ng Severe Tropical Storm Upong, kung saan mahigit 20,000 bahay ang nawasak at humigit kumulang 73,000 iba pa ang nasira. Directives of the Secretary to fast track yung ating assistance with the order of ating President during the press briefing in Masbate to fast track yung ating financial assistance doon sa Masbate. So, given the limited resources, manpower of DSUD, we deploy at least 4 to 5 na tao na nagva-validate. But for next week, full ang aming assistance doon sa validation to fast track yung pagpaprocess ng papers to avail of our shelter support. Ang ating tinututukan ang province ng Masbate, no? So we have a total, I think, totally damage of 20,000, and then for partially damage is 73,000. So more or less 97,000 houses damage in Masbate. Mabilis na natugunan ng departamento ang tulong nito sa Masbate sa pamamagitan ng paglalagay ng mga validator para iproseso ang mga papeles ng mga nangangailangan ng suporta. Samantalang sa sunod-sunod na lindol kamakailan, binanggit ni Amoroso ang kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon ng zoning at gusali upang matiyak ang ligtas na pagpapatayo ng bahay. Sa ating mga kababayan, dapat maintindihan nila yung importance ng zoning regulations at pag-secure ng building permit, lalo na ang lalakas ng lindol na umaano sa atin ngayon, no? So, more than 7.6, no? Magnitude earthquake dati sa Baguio City, yung ating naranasan hanggang 7.17 magnitude lang. Pero ngayon, more than 7 na. So, kailangan talaga maging aware ang ating mga kababayan sa pag-comply po ng mga regulatory requirements, particularly din sa pagpapatayo po ng ating mga kabahayan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.